Isang magandang araw sa lahat. Ako si Rachel at sa mga susunod na minuto, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na tumatak sa aking buhay. Siguro tulad ninyo, may mga pagkakataong natututo tayo sa mga pagsubok na dumaan sa atin at may mga alaalang bumabalik sa atin tuwing pinagmumuni natin ang ating nakaraan. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang bahagi ng aking buhay na nagbigay sa akin ng lakas at sana magbigay rin ito ng inspirasyon sa inyo. Bata pa lang ako, espesyal na ang tingin ko kay Ninong Marco. Hindi ko alam kung inosente lang ba talaga o sadyang may kakaiba na akong nararamdaman kahit noon pa. Sa tuwing may handaan o reunion ng pamilya, hindi ko maiwasang sundan siya ng tingin. Mula sa tikas ng tindig niya hanggang sa bawat mahinang tawa na tila kay sarap pakinggan. Minsan nga, nahuhuli ko ang sarili kong nakatitig ng matagal sa kanya habang nakikipagkwentuhan siya sa iba. Palagi niya akong tinuturing na parang bata, pinapaupo sa kanyang kandungan. Tinatapik ang ulo ko tuwing nagpapaalam siya. Simpleng galaw, pero para sa puso kong nag-uumpisa palang matuto magmahal, sapat na para magliyab ang damdamin ko sa paraang hindi ko maintindihan. Lumaki akong bitbit ang lihim na pagtingin na yon. Kahit alam kong mali, kahit sinasabi ko sa sarili ko na si Ninong yon, isang haligi ng pamilya, isang tagapaggabay, isang pinagkakatiwalaan. Hindi ko kayang itanggi ang pag-usbong ng damdamin ko sa kanya. Lalong tumindi ang nararamdaman ko habang tumatanda ako. Habang unti-unti kong naiintindihan ang ibig sabihin ng mga haplos, mga tingin, mga bulong, na tila may kahulugan kahit sa simpleng biro. Si Ninang Elena, asawa ni Ninong Marco, palaging malapit din sa akin. Para siyang pangalawang ina. Madalas niya akong yayain mamasyal, sabay sabing, "Ikaw ang paborito kong inaanak, Rachel." Madalas ko ring iniisip, kung alam lang niya ang laman ng puso ko, baka hindi na niya ako hayaang lumapit pa kay Ninong. May mga gabing hindi ko mapigilan ang sarili kong mangarap, na baka isang araw, mapansin din ako ni Ninong. Hindi bilang bata, kundi bilang babae. May mga pagkakataong naiinis ako sa sarili ko dahil sa mga naiisip ko. Pero may mga gabi rin na ang init ng katawan ko ay hindi kayang pigilan ng kahit anong dasal. Lalo na kapag naaalala ko ang amoy ng pabango niya, ang init ng palad niya, tuwing hinahawakan niya ang balikat ko habang binibiro ako. Sinubukan kong lumayo, umiwas, maging mabuting inaanak. Pero bawat pag-iwas, lalo lang nagiging matindi ang hinahanap-hanap ko siyang maramdaman. Kahit isang sulyap, isang haplos, isang bulong lang na para sa akin. Minsang nagkasakit ako. Si Ninang ang unang dumalaw, pero hindi nagtagal. Sumunod si Ninong. Naramdaman ko ang magaan pero may kabang haplos niya sa noo ko habang sinasabi, "Magpagaling ka, anak." Anak. Oo, anak. Pero bakit sa bawat dampi ng palad niya, sa bawat sulyap niya, para akong sinisilaban? Bakit ang salitang iyon, imbes na magpalamig, lalong nagpapainit sa buo kong pagkatao? Minsan, nahuhuli ko rin siyang matagal na nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nag-i-imagine o kung may tinatago rin siyang lihim. Hindi ko rin maintindihan ang mga sulyap niya na parang puno ng paghahangad pero pinipigilan. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o kiligin. O baka pareho. Lalong naging komplikado ang lahat nang magsimula na akong magdalaga. Sa bawat pag-usbong ng katawan ko, sa bawat pagbago ng anyo ko mula sa bata, tungo sa dalagang may kurba at lambot, ramdam ko rin ang pagbabago sa paraan ng pagtitig sa akin ni Ninong. Mas tumagal ang mga sulyap niya, mas naging banayad ang haplos niya, at sa bawat pagkakataong magkalapit kami, parang may alon ng init na hindi maipaliwanag na dumadaloy sa pagitan namin.
Kahit si Ninang Elena, paminsan-minsan, parang may kakaibang titig sa akin. Yung mga biro niya na akala mo simpleng tukso lang, pero may lalim. Maganda ka na talaga, Rachel. Siguradong maraming mababaliw sa'yo. Sabi niya minsan habang nakangiti. Pero sa loob ng mga salita niya, naramdaman ko ang kakaibang kilabot. Hindi ko maintindihan kung bakit. Hindi ko rin naman inakalang darating ang isang gabi na magbabago ang lahat. Isang gabi ng kasalanan, ng init, ng hindi inaasahan. At simula ng isang lihim na hindi ko na mababawi. Doon nagsimula ang kwento ko. Ang kwento ng lihim na pagmamahal at ng gabing hindi ko kailanman malilimutan. Hindi ko na talaga kinaya. Para akong bulkan na matagal nang pinipigil ang pagsabog. Pero ngayong gabi, hindi ko na mapigilan ang apoy na matagal nang naglalagablab sa dibdib ko. Hating gabi, na nang makabalik si Ninong Marco mula sa labas. Kami na lang dalawa ang gising sa bahay ni Ninang Elena. Siya abala sa kwarto, ako naman, nagkunwaring may inaayos sa sala. Ramdam ko ang kabog ng dibdib ko habang papalapit siya. Dala ang amoy ng alak na hindi naman matapang, pero sapat para lalong bumigat ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Rachel, bakit gising ka pa? Tanong niya. Pabulong, pero buo ang boses. Tumayo ako. Hinarap siya. At doon ko napagtantong, hindi ko na kayang itago ang lahat. May gusto akong sabihin. Ninong, bulong ko. Halos hindi ko na marinig ang sarili ko sa lakas ng tibok ng puso ko. Tumigil siya sa harap ko, nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Yung mga titig na dati akala ko'y inosente. Ngayon, para na akong nalulunod sa lalim ng mga iyon. Walang salitang lumabas sa bibig ko agad. Pero, sa isang iglap parang sumabog ang lahat ng pinipigil ko. Mahal kita, Ninong. Mahina akong sambit. Nanginginig ang boses. Nangingilid ang luha sa mga mata ko. Hindi bilang inaanak mo, kundi bilang babae. Napansin ko ang pag-igting ng panga niya, ang pagbigat ng paghinga niya. Akala ko, yayakapin niya ako. Akala ko, hahalikan niya ako. Pero hindi. Umatras siya ng bahagya. Pumikit ng sandali. Parang kinakalaban ng sarili. Tapos, binuksan niya ang mga mata niya at ngumiti. Isang pilit ng ngiti, puno ng sakit, puno ng pagpigil. Rachel, bulong niya, mababa at basag ang boses. Bata ka pa. Parang tinuhog ang puso ko sa sakit. Hindi ko alam kung dahil ba sa tinawag niya akong bata o dahil sa paraan ng pagkakabigkas niya nito. Puno ng pag-aalinlangan, puno ng panghihinayang. Hindi niya ako hinawakan. Hindi niya ako niyakap. Hindi niya ako tinulak palayo. Nakatayo lang siya roon, tila nilalamon ng sarili niyang emosyon. Ang lapit-lapit naming dalawa, pero ramdam ko ang layo niya. Ang distansya ng mga salitang hindi niya kayang bitawan. Kung alam mo lang kung gaano ko pinipigil ang sarili ko. Bulong niya, halos hindi ko na marinig. Napapikit siya. Mariing pinipiga ang mga kamay niya. Tila naglalaban ang puso at isip niya. Umusad ako palapit. Bahagya kong inilapat ang kamay ko sa dibdib niya. Dama ko ang bilis ng tibok ng puso niya sa ilalim ng damit niya. Mainit. Malakas. Parang sumisigaw pero hindi makalabas. Please. Bulong ko. Halos pagsusumamo. Sandali siyang napatingin sa akin para bang may gustong sabihin. Pero pinigilan niya ang sarili niya. Napaatras siya, mabilis, parang natatakot. Parang siya ang mas mahina sa aming dalawa. Uuwi ka na, Rachel. Malamig niyang sabi. Gabi na. Yun lang. Walang paliwanag. Walang pag-amin. Walang pagtanggi. Iniwan niya akong nakatayo roon, naiiyak,
Nalilito, naguguluhan kung ako ba ang mali o siya lang ang duwag. Habang naglalakad siyang papalayo, pakiramdam ko parang may bahagi ng sarili ko ang nawala. Parang may pintuang isinara sa harap ko. Pero hindi ko alam kung may pag-asa pa ba itong bumukas muli. Hindi ko alam kung galit ba ako sa kanya, sa sarili ko, o sa mundo. Ang alam ko lang, sa kabila ng sakit, lalo ko siyang minahal. Sa kabila ng pag-iwas niya, lalo kong naramdaman ang init na lalong sumiklab sa pagitan naming dalawa. At iyon ang mas nakakatakot. Dahil alam kong sa bawat paglayo niya, lalo ko siyang hahabulin. Simula nung gabing iyon, nag-iba na ang lahat. Ramdam ko ang lamig ni Ninong Marco. Hindi na siya katulad ng dati na laging nakangiti kapag nakikita ako. O kaya yung simpleng haplos, sa balikat na dati parang normal lang. Ngayon, para siyang may pader na itinayo sa pagitan namin. Kung dati, isang sulyap ko lang ay nariyan na agad ang ngiti niya. Ngayon, kahit magtagpo pa ang mga mata namin, mabilis siyang iiwas. Hindi ko maiwasang masaktan. Hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko. Mali ba ang ginawa ko? Mali ba ang naramdaman ko? Bawat sandali na magkasama kami sa isang kwarto, ramdam ko ang bigat ng katahimikan. Parang bawat kilos ko, iniingatan ko na. Parang natatakot akong lalo ko pa siyang itulak palayo. Pero kahit anong iwas niya, hindi ko maitatangging mas lalo ko siyang hinahanap. Mas lalo akong nauuhaw sa presensya niya. Isang araw, habang nasa kusina ako at nag-aabot ng plato kay Ninang Elena, napansin ko rin ang pagbabago sa kanya. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ako, pero parang may kung anong lamig na rin sa mga kilos niya. Hindi na siya ganun kakumustahin ako. Hindi na rin siya ganun kakwento ng kung ano-ano tungkol sa araw niya. May isang pagkakataon, nagbiru-biruan kami ni Ninong Marco sa hapagkainan. Natural lang sana. Pero nang mapansin ko ang tingin ni Ninang, Elena, matalim, malamig, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Natahimik agad ako. Naroon sa tingin niya ang hindi niya masabi, pero sapat na para maramdaman ko. May mali na. May alam siya. O baka naman nararamdaman niya ang hindi niya dapat maramdaman? Doon nagsimula ang mga gabi ko na hindi ako makatulog, kakaisip. Hindi ko alam kung nagkamali ako sa pagsugal ng nararamdaman ko. Hindi ko alam kung sinira ko ba ang lahat. Pinaglalaruan ako ng mga tanong sa utak ko. Minahal ba talaga niya ako kahit papano? O ako lang ang nagbasa ng maling senyales? Naramdaman ba niya ang init sa mga haplos naming dati inosente lang? O ako lang pala ang nag-isip ng mas malalim? Gabi-gabi, nakahiga ako sa kama. Iniisip ko ang bawat ngiti, bawat titig, bawat hawak ni Ninong Marco noon. Iniisip ko kung alin doon ang totoo at alin ang produkto lang ng isang dalagang uhaw sa pagmamahal, sa atensyon, sa init. May mga sandaling gusto kong kausapin si Ninong Marco, itanong sa kanya ng diretso. Ano ba talaga ako para sa'yo? Pero natatakot ako. Natatakot akong marinig na ako lang pala ang nag-isip ng lahat. Natatakot akong tuluyang mawala siya. Minsan, nahuli ko siyang nakatingin sa akin mula sa malayo. Yung mga tingin niya na puno ng pag-aalinlangan, puno ng hindi masabing damdamin. Sandali lang, pero sapat na para muling sumiklab ang init sa loob ko. Kasabay ng paghapdi ng katotohanang hindi niya kayang ipaglaban ang nararamdaman naming dalawa. At si Ninang Elena, hindi ko na alam kung paano siya haharapin. Sa bawat pagkikita namin ng tingin, parang may tahimik na pagtatanong. Parang may mga salitang hindi niya kayang ibulalas. Hindi ko alam kung alam na ba niya ang lahat o kung nararamdaman niya lang na may nagbabago. Lalong sumikip ang mundo ko, lalong lumalim ang pagkalito ko.
Ang simpleng mundo ko noon, ngayon puno ng tensyon, ng init na hindi maibulalas, at ng takot na baka nga hindi ko na mabawi pa ang dati naming samahan. At sa kabila ng lahat ng sakit at pagkalito, isang bagay lang ang malinaw sa akin. Mahal ko si Ninong Marco. At kahit gaano kasakit, kahit gaano kalabo, lumipas ang mga linggo, pero hindi na bumalik sa dati ang lahat. Parang bawat araw, mas lalo akong napapalayo sa kanila, kay Ninong Marco, kay Ninang Elena, at sa mismong pamilya, na akala ko noon ay magiging sandigan ko habang buhay. Ramdam ko ang bawat iwas ni Ninong Marco. Sa bawat pagkikita namin, tila may invisible na pader sa pagitan naming dalawa. Hindi na siya makatingin ng diretso sa akin. At kapag nagsasalita siya, laging formal, laging may distansya. Wala na yung init ng dati naming samahan. Wala na yung maliliit na kilos na nagpapasaya sa akin noon. Yung mga ngiti niyang para lang. Sa akin yung mga biro niyang palihim, yung mga haplos na dati tila normal lang. At si Ninang Elena, hindi ko na alam kung anong iniisip niya. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin ng matagal. Para bang may hinahanap, may inaamoy sa hangin na hindi niya maintindihan. Ramdam ko ang malamig na pakikitungo niya. Hindi pa hayag, pero naroroon na. Wala na ang mga kwentuhan namin sa kusina habang nagluluto. Wala na ang mga paalalang puno ng lambing. Napalitan ang lahat ng malamig na pagtanggap at pilit ng ngiti. Ang pinakamasakit, pakiramdam ko, wala na akong lugar sa bahay na ito. Parang kahit anong gawin ko, wala na akong kayang ibalik. Parang kasalanan ko ang lahat at hindi ko na alam kung paano itatama. Habang pinipilit kong buuin ang sarili ko, dumating ang isang tao na hindi ko inaasahan. Si Carl, ang dati kong kaklase. Ang unang lalaking nagtangkang suyuin ako, bago pa man ako tuluyang mahulog kay Ninong Marco. Hindi ko inaasahan ang pagbisita niya. Hindi ko inasahan ang pagbalik ng mga alaala namin noon. Mga ngiting kayang palitan ng sakit. Mga haplos na inosente, pero puno ng pangako. Una ko siyang nakita sa labas ng simbahan, 1 linggo matapos ang misa kung saan halos hindi ako tiningnan ni Ninong Marco. Nilapitan niya ako at sa isang sulyap pa lang bumalik lahat ng alaala, ang kabaitan niya, ang mga simpleng paraan niya, ng pagpapakita ng pag-aalaga, ang pagtingin niya sa akin na para bang ako lang ang tao sa mundo. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Natutuwa ba ako? O natatakot? Kasi habang nakatingin si Carl sa akin ng ganon, habang pinaparamdam niya ulit sa akin na importante ako, naiisip ko si Ninong Marco. Naiisip ko ang paraan ng paghawak niya sa kamay ko noon. Yung hawak na puno ng pag-aalinlangan, puno ng init na hindi maamin. Pero si Carl, wala siyang pag-aalinlangan. Sa mga mata niya, maliwanag ang lahat. Gusto niya ako. Walang tanong, walang pag-iwas, walang halong sakit. Naguluhan ako. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang pagbigyan, kung dapat ko bang hayaang gamutin niya ang sugat na iniwan ni Ninong Marco. O baka naman mali, kasi ang puso ko, kahit sugatan, hindi pa rin bumibitaw sa lalaking hindi ko dapat minahal. Gabi-gabi, pinaglalabanan ko ang sarili ko. Gusto kong takasan ng sakit. Gusto kong sumandal sa init ng iba. Pero sa bawat pagdampi ng alaala ni Ninong Marco sa isip ko, parang sinasakal ako ng konsensya, ng pangungulila, ng pag-asa na kahit papano, baka may naramdaman din siya. At habang mas lalo akong nalulunod sa magulong damdamin, mas lalo kung nararamdaman ang bigat ng mga naging desisyon ko. Hindi ko lang pala sinira ang sarili ko. Unti-unti ko ring winasak ang mundo ko, ang pamilyang kumupkop sa akin,
at ang tiwalang minsan nilang ibinigay, minsan sa kalagitnaan ng gabi. Habang nakahiga ako mag-isa sa kwarto, hindi ko maiwasang balikan ang lahat ng nangyari. Ang bawat eksena, bawat salita, bawat tingin na ibinigay ko kay Ninong Marco. Parang pelikulang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. At sa bawat ulit lalo kong tinatanong ang sarili ko, tama ba ang ginawa ko? Naisip ko, baka nga tapang iyon. Baka nga sa mundo kung saan maraming tao ang hindi nagsasabi ng tunay nilang nararamdaman. Ako ay naglakas loob. Hindi ko itinago, hindi ko pinilit kalimutan. Pinili kong ipaglaban ang damdamin ko kahit alam kong mali sa mata ng marami. Pero habang iniisip ko rin, hindi ko maiwasang maramdaman na baka hindi iyon katapangan. Baka kahinaan lang din iyon. Pagpapadala sa init ng nararamdaman, sa pantasya ng isang pagmamahal na hindi naman dapat umusbong. Parang isang bata na pilit inaabot ang bagay na alam niyang hindi niya dapat angkinin. Gabi-gabi, kinakain ako ng guilt. Pakiramdam ko na dungisan ko ang sarili ko. Hindi ko na kayang suotin ang dati kong inosenteng anyo. Hindi na ako ang dating inaanak na tinitingala ng lahat. Hindi na ako yung Rachel na puro. Yung Rachel na kayang tumawa ng walang dalang bigat sa puso. Dahil sa isang pagsambit ng damdamin, nabago ko ang lahat. Hindi ko lang pinasama ang tingin ng iba sa akin. Pinasama ko rin ang tingin ko sa sarili ko. Sa salamin, hindi ko na makita ang dating ako. Ang nakikita ko na lang ay isang babaeng puno ng pagdududa. Isang babaeng hindi sigurado kung saan siya lulugar. Sa gitna ng pag-iisa ko, napansin ko na may bahagi sa akin na unti-unting nagbabago. Hindi na ako ang tipong umaasa lang sa init ng pagtingin ng iba. Natututo akong damhin ang sakit, harapin ang kahihiyan, at tanggapin na minsan, ang pagmamahal ay hindi sapat para gawing tama ang isang bagay na mali mula pa lang sa simula. Napaisip din ako, bakit nga ba siya? Bakit si Ninong Marco pa? Sa dami ng maaaring mahalin, bakit siya pa? Na alam kong hindi pwede. Hindi ko maipaliwanag ang hatak niya sa akin, ang init ng presensya niya, ang bawat tingin niya na nagpapabagal sa mundo ko. Pero kasabay ng pagkakaintindi ko sa sarili kong pagnanasa, natututo rin akong ilagay sa tama ang halaga ko. Hindi ko kailangang ipilit ang sarili ko sa isang taong hindi kayang itaya ang lahat para sa akin. Kahit masakit, kahit mahirap, natututo akong bitawan. Natututo akong yakapin ang sakit bilang bahagi ng pagbuo sa panibagong ako. Isang Rachel na hindi na inosente, pero mas totoo. Isang Rachel na natututo ng magmahal sa sarili, kahit pa ang unang hakbang niya ay isang pagkakamali. At sa katahimikan ng gabing iyon, sa pagitan ng luha at ng mahinang tibok ng puso ko, alam ko, hindi pa rito nagtatapos ang kwento ko. Sa bawat pag-amin ko sa sarili ko, isang hakbang akong papalapit sa kung sino. Hindi ko akalain na darating sa punto na hindi na lang sakit at guilt ang mararamdaman ko, kundi pati ang matinding pagkalito. Ang bigat sa dibdib ko na iniisip ko dati ay dahil lang sa sariling kahihiyan, pero habang tumatagal, parang may ibang puwersang humahad lang sa amin ni Ninong Marco. May mga bagay pala akong hindi pa alam. Isang gabi hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kailangan ko ng sagot. Kaya kinausap ko si Ate Liza, isa sa mga malalapit kong pinsan na halos itinuring ko na ring ate. Sa isang tahimik na usapan sa likod ng bahay habang umiinom ng malamig na kape, binuksan ko sa kanya ang lahat. Hindi ko na kayang kimkimin pa. Habang tahimik siyang nakikinig, nakita ko sa mga mata niya ang pag-aalala. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng mahabang katahimikan, siya pa mismo ang magbubunyag ng katotohanang hindi ko inakala. Alam mo ba, mahina niyang simula. May matagal ng problema si Ninong Marco at si Ninang Elena. Napakunot noo ako.
Anong problema? Matagal na silang may hindi pagkakaunawaan. May nangyari noon. Bago ka pa naging malapit kay Ninong, may ibang babae na dumaan sa buhay niya. Nalaman ni Ninang, pero pinili niyang manatili para sa inyo, para sa pamilya. Parang tinanggalan ako ng hangin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Parang ang buong akala kong buo at masayang mundo ng ninong at ninang ko ay isa palang ilusyon. Naging malinaw sa akin kung bakit ganoon ang mga reaksyon nila. Ang malamig na pagtanggap ni Ninong sa damdamin ko, hindi dahil sa wala siyang naramdaman, kundi dahil ayaw niya nang sirain palalo ang natitirang respeto sa relasyon nila ni Ninang. At si Ninang Elena, ang dating inaangkin kong pangalawang ina, kaya pala bigla na lang nag-iba. Baka naramdaman niya. Baka nakita niya sa mga mata ko ang hindi ko pa noon kayang aminin. Naramdaman ko ang kirot, hindi lang para sa sarili ko kundi para sa kanila rin. Ang pagmamahal ko pala, hindi lang makasarili, kundi naging isang bahagi ng sugat na matagal na nilang tinatago. Doon ko naintindihan, hindi sapat ang pag-amin lang sa nararamdaman. May mga pagkakataon pala na ang tunay na pagmamahal ay ang marunong kang umiwas, ang marunong kang pumili ng katahimikan kaysa sa paghingi ng sarili mong kaligayahan. Simula noon, nagbago ang pananaw ko. Hindi ko na inisip na ako ang biktima. Ako rin ay naging kasangkot sa sakit na dinaranas ng ibang tao, kaya nagdesisyon akong humakbang palayo. Hindi dahil sa ayaw ko na, kundi dahil alam ko na kung paano magmahal ng may respeto. Unti-unti akong naghanap ng kapatawaran, hindi lang mula sa kanila kundi mula rin sa sarili ko. Sa bawat araw na dumadaan, pinipilit kong itama ang mga maling hakbang sa pamamagitan ng paglayo sa tukso, sa pamamagitan ng pagbuo muli ng sarili kong mundo. Malaya sa pangarap na hindi kailanman magiging akin. Hindi madaling tanggapin, pero sa bawat pag-iyak ko tuwing gabi, sa bawat pagbitaw ko sa mga alaala namin ni Ninong Marco, nararamdaman ko ang unti-unting paghilom ng sugat ko. Hindi pa tapos ang laban, pero sa wakas, alam ko na kung saan ako dapat magsimula. Akala ko noon, sapat na ang mga paliwanag na narinig ko mula kay Ate Liza. Akala ko, naiintindihan ko na ang lahat. Pero hindi pa pala. Hindi ko pa pala alam ang pinakaugat ng sakit na unti-unting gumagapang sa mga relasyon namin. Isang gabi, habang nasa terrace ako at nakatitig sa malamlam na buwan, lumapit si Ninong Marco. Matagal siyang hindi nagsalita, parang nag-iipon ng lakas ng loob. Ako naman, piniling manahimik. Ramdam ko na sa gabing yon, may mangyayaring magbabago ng lahat. Huminga siya ng malalim. Rachel? Mababa niyang tawag sa pangalan ko. May kailangan kang malaman. Nanatili akong tahimik, pinipigilan ng panginginig ng dibdib ko. Ilang taon bago ka ipinanganak, nagkaroon kami ni Elena ng isang pangako. Isang bagay na bumalot sa buong buhay namin. Nag-umpisa siya. Hindi kami nabiyayaan ng anak. Matagal naming pinagdadasal yon, pero sa bawat taon na lumilipas, unti-unti naming tinanggap na baka hindi na para sa amin. Parang unti-unting lumiit ang mundo ko habang pinapakinggan ko siya. Noong dumating ka, patuloy niya, ikaw ang naging sagot sa matagal naming panalangin. Hindi ka man galing sa amin, pero minahal ka namin na parang sarili naming anak. Kaya nagkaroon kami ng isang kasunduan na anumang mangyari, protektahan ka namin. Hindi kami dapat maging dahilan ng pagkasira ng inosente mong mundo. Napapikit ako, pilit nilalabanan ang pag-agos ng luha. Hindi ko pa rin maintindihan kung saan papunta ang lahat ng sinasabi niya. Alam ni Elena ang nararamdaman mo, Rachel. Mas nauna pa siyang makaalam kaysa sa akin. Mahina niyang dugtong. Kaya siya lumayo. Hindi dahil galit siya,
kundi dahil nasasaktan siya. Ayaw niyang masaktan ka. Ayaw naming pareho. Doon ko na naramdaman ang totoong bigat ng kanilang sakripisyo. Hindi pala basta galit o tampo ang dahilan ng malamig nilang pakikitungo. Isang matagal ng kasunduan, isang pangakong itinataga nila sa bato, ang naging pader sa pagitan namin. Isang pangakong hindi nila kayang baliin, kahit pa kapalit nito ang sarili nilang kaligayahan. Kung nagpadala ako sa nararamdaman ko, bulong ni Ninong na halos pakiusap na, masisira ang lahat ng inalagaan namin mula pa noong bata ka. Ang bawat salita niya, parang kutsilyong dumudurog sa puso ko. Ang buong akala ko, ako ang biktima ng sarili kong damdamin. Hindi ko alam na sila pala ang tunay na nagbuwis ng sarili nilang kasiyahan para lang protektahan ako. Napahagulgol ako, hindi ko na kayang pigilan. Sa pagkakataong yon, wala nang natira sa akin kundi pagsisisi at pag-unawa. Hindi ko nakita ang sakripisyo. Hindi ko naisip kung gaano nila ako pinanghawakan bilang isang bahagi ng kanilang buhay. At sa gabing yon, sa ilalim ng malamlam na buwan, unti-unti akong bumitaw. Hindi lang sa damdamin ko para kay Ninong Marco, kundi pati na rin sa mga maling pangarap na sarili ko lang palang binuo. Pagkatapos ng gabing yon, pakiramdam ko ay unti-unti akong nagising mula sa isang mahabang bangungot. Hindi agad-agad nawala ang sakit. Hindi rin basta-basta nawala ang mga alaala. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko na may liwanag na akong pwedeng sundan. Ilang araw akong nanahimik. Iniiwasan si Ninong Marco at si Ninang Elena. Hindi dahil sa galit, kundi dahil kailangan ko munang kausapin ang sarili ko. Sa bawat paghinga ko, iniisa-isa ko ang mga nangyari. Ang mga maling akala ko, ang mga damdaming pilit kong ipinaglaban, at ang mga taong hindi ko napansing nasaktan sa proseso. Isang umaga, habang umuulan ng banayad, nagpasya akong tapusin ang katahimikan. Lumapit ako kay Ninong Marco na abala sa pagsasaayos ng mga halaman sa garden. Nakatingin siya sa akin, puno ng kaba at pag-aalala ang mga mata. Ninong, mahina kong bungad. Patawad po. Napakurap siya, halatang hindi niya inaasahan. Yon, wala kang dapat ihingi ng tawad, Rachel. Sagot niya, mababa at puno ng emosyon ang boses. Ngumiti ako, bagamat mabigat pa rin ang dibdib ko. Meron po. Kasi hindi ko nakita noon kung gaano niyo ko pinahalagahan. Hindi ko naramdaman agad ang sakripisyo niyo ni Ninang para sa akin. Hindi ko agad nakita na higit pa pala sa pagmamahal ang binigay niyo, kundi respeto. Lumapit siya. Parang gusto akong yakapin, pero pinigilan niya ang sarili niya. At sa totoo lang, hindi ko na rin yon hinanap. Hindi ko na kailangan ng yakap para maramdaman ang pagmamahal nila. Salamat, Ninong, dagdag ko. Dahil minahal niyo ako ng higit pa sa sarili ninyong kaligayahan. Wala nang ibang sinabi si Ninong Marco. Tanging luha sa mga mata niya ang naging sagot. Pagkatapos naming mag-usap, lumapit din ako kay Ninang Elena. Mahigpit niya akong niyakap. Wala na kaming kailangan pang ipaliwanag sa isa't isa. Alam naming pareho na handa na kaming ituloy ang buhay, dala ang mga aral ng nakaraan. Simula noon, natutunan kong maging mas maingat sa puso ko. Hindi ko na minadali ang pagmamahal. Hindi ko na hinayaang lamunin ako ng damdamin nang hindi iniisip ang bigat ng mga pinagmumulan nito. Nagpatuloy ang buhay. May mga araw pa ring mahirap bumangon. May mga alaala pa ring bumabalik, pero hindi na sila masakit gaya ng dati. Unti-unti natutunan kong patawarin ang sarili ko at tanggapin na minsan, kailangan muna nating masaktan para tunay nating maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal at respeto.
At ngayon, habang nakatanaw ako sa malayo, ramdam ko na, sa wakas, malaya na rin ako. Hindi man ito ang kwento ng pag-ibig na pinangarap ko, pero ito ang kwento ng sarili kong paghilom. At sa bagong simula kong ito, bit-bit ko ang aral na minsan, ang tunay na Maraming salamat mga kasirin sa pagsama sa isang emosyonal na kwento ngayong araw. Sana'y may napulot kayong aral at pag-asa mula sa ating napakinggan. Hanggang sa muli nating paglalakbay ng damdamin at kwento, dito lang sa piling ko.